Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Mag-ingat sa bawat lugar na pinupuntahan. Hindi lahat ng lugar na may magagandang tanawin ay katahimikan ng hatid sa iyo, lalo na sa mga taong mahilig gumala. Kung minsan ang inaakala mong kasiyahang pupuntahan mo ay kapahamakan pala ang dala sa iyo. Nangangalay ang mga kamay ni Krista sa pag-iingkod ng maraming mga papeles sa loob ng HR office, habang ang mga mata ay kulang na lang bumagsak na sa screen ng PC na kaharap niya. Halos mapalundag si Krista nang bigla na lamang sumigaw si Millie sa kinauupuan nito. "Impakta ka! Akala ko kung ano na." Sa sobrang kaba niya ay naibato niya sa kaibigan ng isang folder. "Krista, tignan mo! Ang pogi ng kachat ko at niyaya niya ako sa bayan nila sa fiesta." Hiyaw ni Millie. Napangiwi naman si Krista. Minsan talaga kay sarap iuntog ng kaibigan niyang ito sa pader para magising sa kahibangan sa mga lalaki. Ilang lalaki na nga ba ang dumaan sa buhay nito? At lagi na lamang itong naiiwang luhaan at wasak ang panubigan. Pero hanggang noon ay hindi pa rin natututo si Millie sa buhay. Pagkatapos ay mag-iiyak ka na naman kapag nasaktan kang kulirat ka. Ang hilig-hilig mo sa gwapo sa huli, ikaw itong pineperahan. Kundi naman ginagawa kang gatasan. Sos Mariusip, Millie. Kailan ka ba magigising sa kahibangan mo? Paninirmo ni Krista sa kaibigan. Napangiwi naman si Millie na nagsuot ng headphone para hindi na marinig ang sobrang ingay ng bibig ni Krista. Alam na kasi nito ang papuntahan ng sermon ni Krista hanggang sa matapos ang duty nila sa araw na ito. Pinaglihi yata sa announcer sa radyo itong si Krista kung makasermon sa kanya. Subalit, hindi pa rin mapipigilan ni Millie ang kikiligin sa kachat niya. Lalo na noong tumawag ito sa video call. Binibida nito sa kanya ang magandang lugar nila sa Barrio Tinago na nasa bayan ng Kabisayaan. Lumipas pa ang mga ilang araw ay nagiging close na ni Millie ang lalaking nakilala lamang sa chat sa Facebook na si Jepoy. Minsan pa nga ay hindi na ito nakakausap ni Krista. Hanggang sa isang araw ay nakumbinsi ni Millie ang kaibigang si Krista na sumama sa piyesta sa Barrio Tinago sa lugar ni na Jepoy. Nagkita na kasi ang dalawa noong nakaraang araw lamang. Mukhang mapagkakatiwalaan naman si Jepoy, kaya pumayag si Krista sa gusto ng kaibigan na mag-leave sila ng 2 araw sa trabaho para dumalo sa fiesta sa baryo ni na Jepoy. Medyo malayo din iyon sa lungsod. Halos 3 oras pa ang biyahe ng magkaibigan bago makarating sa kanilang lugar. Mula sa babaan ng bus ay sasakay pa sila ng motor papuntang Barrio Tinago at doon ay susundiin sila ni Jepoy. "Mga miss, sigurado ba kayo sa baryong pupuntahan nyo?" Aligagang tanong ng driver ng habal-habal kina Millie at Krista. Medyo may edad na ito. Napasimangot si Millie na hinarap ang driver. "Kuya naman, malinaw naman yata ang address na sinasabi namin, di ba? Barrio Tinago." "Wag na kaya kayong tumuloy, mapanganib ang pumunta doon." Sagot naman ng driver sa kanila. "Paano namin malalaman kung mapanganib kung ayaw mo kaming ihatid doon?" Pamimiloso po naman ni Krista. Napapalatak naman si Millie na iwinagayway ang isang 500 pesos sa hangin. "Naliliitan ka lang yata sa 500 na pamasahe naming dalawa eh. Kaya gagawin ko ng 1,000. Mayabang na ani ni Millie. Napapabuntong hininga na lamang ang driver
na halatang naiinis na rin sa dalawang tagalungsod na babaeng ito. Kayo talagang galing ng lungsod. Lagi na lang hindi naniniwala kapag inabisuhan. Sige, ihahatid ko kayo. Pero wag ninyo sanang masabi na hindi ko kayo binalaan. Ay nako. Palatak ng driver, sabay angka sa motorsiklo. Nag-apiran pa si Namili at Krista bago sumampa sa motor. Pagkatapos ng kalahating oras sa wakas ay nakarating sila sa bungad ng makapal na kagubatan. Medyo sumasakit din ang puwet ng dalawa sa baku-bakong daanan. Isang maliit na daan papasok sa masukal na kagubatan ang nakita ng dalawang dalaga. Ayan ang daan papasok sa Baryo Tinago. Tumbukin nyo lang ang landas na may bakas na dinadaanan. May madaanan kayong maliit na sapa. Tumawid kayo doon hanggang sa matanaw nyo ang mga munting kabahayan. Seryosong sambit ng driver. Teka, wala bang kapre doon? Napapalunok na tanong ni Krista. Napatawa na lang ang driver sa itinura ni Krista. Hanggang dito lang ako dahil hindi na ako pwedeng pumasok doon. Bahala na kayong dalawa sa buhay nyo. Wika ng driver matapos tanggapin ang 1,000. Hindi magandang biro yan, Krista. Maliwanag pa ang sikat ng araw. Walang kapre. Naku. Natatawang asik ni Mili sabay inirapan ng driver. Abay, advance lang ako mag-isip, no? Nakairap na katwiran naman ni Krista. Ayan lang ang pinakamalapit na daan papuntang Baryo Tinago. Matigas sa mga ulo nyo, kaya wag nyo akong sisisihin. Binalaan ko na kayo. Wika pa ng driver. Salamat, kuya. Nakangiting wika ng dalawa na natatawa sa driver na naghatid sa kanila. Sayang, ang gaganda nyo pa naman. Ngunit ang titigas na mga ulo nyo. Napapailing na wika naman ng driver. Sinamangutan pa ito ni Mili na kaagad na naghanap ng magandang pwestong matatayuan. Medyo sumasakit talaga ang balakang niya. Tumagdag pa ang driver na napakaingay. Dito kasi sa bukanan ng kagubatan ng usapan nila ni Jepoy na susunduin sila ni Krista. Bakit, kuya? Ano bang meron sa Baryo Tinago? Sumeryoso ang mukhang tanong ni Krista sa driver. Mag-iingat kayo kung gusto nyo pang makauwi ng buhay. Ito nga pala, kakailanganin nyo yan sa oras na may panganib sa baryo. Inabot ng driver kay Krista ang 1 supot ng asin, 1 supot ng bawang at may kasama pang supot ng kalamansi. Napakunot ang noo ni Krista na nakatitig sa driver. Katabili namang tinanggap ng dalaga, ngunit ipinasok din sa kanyang backpack ang mga iyon. Habang si Mili naman ay hindi napigilan ang sariling matawa sa kaibigan. Kuya, seryoso? Para ano to? I mean, para saan ang mga ito? Kunot noong tanong ni Krista. Protection mo. Hayaan mo yung kaibigan mong mapahamak. Patigas ang ulo. Matipid na tugon ng driver na masamang tinapunan ng tingin si Mili. Protection? Nagtatakang baling dito ni Krista. May taglay sanang kagapuhan kahit na may edad ngunit. Umagigig na wika ni Mili mula sa di kalayuan. Napabuga ng hangin ang driver na muling umangka sa motorsiklo. Kinakabahan si Krista sa ikinikilos ng driver, kaya pinigil ng dalaga ang mga braso nito. Sandali lang, kuya. Natigilan ng driver na napalingon sa maliit na daan, papasok sa Baryo Tinago. Napabuga ito ng malalim na hininga habang seryosong nakatitig kay Krista. Mag-ingat ka. Pugad ng mga aswang kiwig ang Baryo Tinago. Bulong ng driver ng motor. Sabay na umalis. Nang makaalis na ang driver, ay bahagyang kinabahan si Krista. Hindi siya nakapag-react kanina nung sinabi iyon ng driver. Samantalang ang kaibigang si Mili ay hindi mapigilang matawa sa ekspresyon sa mukha ni Krista. Naririnig niya mula sa kanyang ina noon ang tungkol sa mga kiwig sa bayan ng Kabisayaan. Sila ang mga aswang na nasa anyong tao sa araw at nagpapalat-anyo sa pagsapit ng gabi.
Sila ay nagiging hayop na kagaya ng mga malalaking baboy, malalaking ibon, at kung minsan, malaking pusa na gatao o di kaya'y aso. Nambibiktima sila ng mga tao, kagaya ng mga buntis at mga sanggol, kagaya din ng mga ibang aswang. Biniro na lamang niya si Krista para mawala ang pagkabalisa nito nang mapansin ito ni Millie na naging tahimik. Sakto at piyesta sa Baryo Tinago. May ambag tayo kina Jepoy na kalamansi, asin at bawang. Pangmarinit na mga karne. Sana sinamahan na ni Kuyang driver ng paminta ang mga yan para swak na swak. Napapailing na hinampas na lamang ni Krista si Millie sa kalokohan nito. Maya-maya pa ay dumating na si Jepoy na sinundo silang dalawa. Kasama nito ang dalawang kalalakihan na halos kaedad lang din ni na Krista at Millie. Maitsura naman talaga si Jepoy at maganda rin ang pangangatawan. Kaya hindi na siya magtatakang talagang naakit ang kaibigang si Millie rito. Pinakilala naman ito ang mga kasama bilang pinsan na sina Dante at Jason. Jepoy, tama ba ang tinatahak nating daan? Hinihingal na tanong ni Millie. Medyo malayo-layo na rin kasi ang nilakad nila, pero hindi pa sila nakalabas ng masukal na kagubatan. Ito naman ang tinuro ng habal-habal driver, di ba? Hindi naman tayo nawala. Dagdag pa ng tanong ni Millie. Napangiti naman si Jepoy na kinuha ang backpack ni Millie. Pwede naman tayong magpahinga kung napapagod na kayo. Nakangiting wika nito. Tabi-tabi po. Makikiraan lang ang rena ng Santa Cruzan. Kagatlabing wika ni Millie nang dinaanan nila ang malaking puno ng balete. Natawa naman sina Jason at Dante sa kalokohan ni Millie, habang si Krista ay sinapak si Millie sa braso. Para kang baliw. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Palatak niya. Krista, paano kung mag-kidnap tayo dito? Bigla namang tanong ni Millie na sinundan ng malakas na pagtawa. Kahit papano ay nakakagaan talaga sa mood ang kalokohan ni Millie. Hindi napigilan ni Krista na mapabunghalit ng tawa sa sinabi nito. Edi naghanap lang sila ng sakit sa ulo. Anong pangtubo sa atin? Mga nakahilarang bote ng alak sa bakuran namin? O kaya'y isang sakong talbos ng kamote at kangkong na tinitinda ng mga magulang natin sa palengke? Tugon ni Krista na tawang-tawa. Kalokari talaga ng kaibigan kong ito. Pasensya na kayo sa amin, Jepoy ha. Ganito talaga kaming dalawa ni Krista eh. Tumatawang saad ni Millie. Napapailing na lamang si Krista. Sabihin mo kamo, ang saklap ng buhay. Hirap maging mahirap kaya tayo pumunta sa liblib na baryong ito upang mag-relax sa stress sa trabaho. Kumain ng kumain sa fiesta para pagbalik natin ng lungsod, hindi na tayo mukhang malnourished at pinagsakluban ng langit. Umagalpak na sambi ni Krista. Grabe ka naman. Girl, kung makalait ka sa atin, at least may trabaho at may sinasahod. Naiiling na wika ni Millie sabay tawa na rin. Oo nga, mabuti at may maganda kayong trabaho. Hindi gaya naming nakatambay lang rito sa baryo. Ani naman ni Jepoy na natatawa din sa kalokohan ng dalawa. Mabilis lang na nakagaanan ng loob ni Krista sina Jepoy, Jason at Dante. Nalaman niya ring si Jason ay galing din pala sa lungsod. Nagbakasyon lang din ito sa Baryo Tinago para magka-fiesta. Taga rito din kasi ang ama ni Jason, na kapatid ng ama ni Jepoy. Samantalang si Dante ay magsasaka. May malaki itong palayan sa Baryo Tinago. Saglit silang nagpahinga at naupo sa ugat ng isang puno. Tumayo si Krista nang masipat ang puno ng kalamansi at dalanda na hitik sa bunga. Pumitas siya ng mga kalamansi at inilagay sa bulsa ng kanyang backpack. Ang mga hinog na dalanda na may pinapak nila ni Millie habang masayang nag-uusap. Minsan lang sila nakakain ng ganitong prutas na pinitas nila mismo sa puno. Walang ganoon sa lungsod dahil lahat ay binibili nila sa palengke
kahit na kalamansi. Napangiwi naman si Dante sa asim ng maamoy ang maasim na balat ng dalandan. Okay ka lang, Mili? Mukhang ang asim niyan eh. Bulalas nitong bahagyang lumayo sa dalaga. Maasim nga pero masarap naman, kaya carry lang. Sagot naman nitong walang pakialam na ipinagpatuloy ang pagkain. Ipinagpatuloy na nila ang paglalakad hanggang sa dumating na rin sila sa bungad ng Baryo Tinago. Halos malula ang dalawang sina Mele at Krista sa ganda ng lugar. Yung pakiramdam na parang nasa tuktokan ng mundo. Marami naman palang nakatira sa baryo na ito. Simple nga lang ang mga bahay na gawa sa pawid at kawayan. Minsan ka nga lang makakakita ng mga konkreto at malalaking bahay. May kuryente naman pala sa lugar na yon kahit papano. Mula iyon sa kabilang bayan na mas madaling daanan kaysa roon sa lungsod na pinanggagalingan ni na Krista at Mili. Sa bahay ni Jepoy sila tumuloy. Konkreto ang bahay na may 2 palapag at mukhang mabait naman ang ina na si Kapitana Amanda. Asikasong-asikaso sila nang dumating sila doon. Kaagad silang pinaghandaan ng pagkain at pagkatapos ay pinagpahinga sa may beranda. Ang saya talaga dito sa probinsya, lalo na sa liblib na mga baryo. Maraming punong namumunga at libre pa. Sambit ni Mili. True, mabuti na lang nakilala mo si Jepoy. Mukhang mabuting tao pala siya, Mili. Tuloy, naimbitahan tayo dito sa kanilang nayon at may piyesta pa. Masaya raw ang selebrasyon dahil maraming bisita at mas maraming handaan. First time ko ang ganito, Mili. Bulalas ni Krista na dumako ang mga mata sa paligid. Tumayo ka na dyan, puro pagkain ang laman ng utak mo. Puntahan natin si na Jepoy at ang mga pinsan niya. Nakangising tudyo ni Mili sa kaibigan. Hinanap nila sa kabahayan ang mga magpinsan. Ngunit sinabi ni Kapitana Amanda na nasa ilog sila sa likod ng bahay lang malapit. Naglilinis na mga kinatay nilang karne ng baboy. Nang matanaw nila ang ilog, ay masaya silang naghuga sa malinis at malamig na tubig. Nagtatampisaw ang dalawa na tumulong na rin sa paghuhugas ng mga karne sa ilog. Sa unahan ay nakita nila ang mga kababaihan na naglalaba habang nakatitig sa kanila. Magandang hapon po sa inyo. Masayang bati ni Krista sa mga ito. Ngunit ni isa ay walang sumagot sa mga ito. Bagkos, pinakatitigan sila ng pailalim na ikinatigil ni Krista. Baka hindi ka naintindihan. Wala man lang may tumugon o mag-Korean ka o di kaya ay Mandarin. Baka sakaling sagutin ka. Mahinang bulong naman ni Mili na pabiro sa kaibigan. Loko-loko ka talaga. Mamaya magkaroon tayo ng kaaway dito. Bulalas ni Krista sa kaibigan. Nang matapos na sila, ay dinala na ang mga karne sa loob ng pamamahay nila ni Jepoy para iluluto ng mga kusinero. Habang ang dalawang magkaibigan na Mili at Krista ay nasa labas ng bahay ni na Kapitana at naglalakad, kasama nila si Jason at Jepoy. Lilibutin raw nila ang Baryo Tinago. Sinabi kasi ni Jepoy na may magandang lawa sa dulo, na may magandang tanawin, lalo na kapag palubog na ang araw. Halos gawa sa kawayan at pawid ang halos lahat ng mga kabahayan doon. May mga batang naglalaro sa munting plaza. Ilan sa mga matatanda ay nakadungaw sa bintana, habang mabalasik na nakatingin sa dalawa habang may nginunguya sa bibig na para bang mga purutas na kumakatas ng kulay pula. Ilan sa mga kalalakihan ay walang damit pang itaas at may sokbit na mga itak sa may kaluban. May mga artista sila dahil tumitigil ang mga ito sa mga ginagawa para lang matignan sila mula ulo mukhang paa. Ang werdo naman nila, Jepoy. Anas ni Mili na kinakabahang napakapit sa braso ni Jepoy. Hayaan mo na. Ngayon lang kasi nila kayo nakita. Ganyan talaga ang mga kapitbahay namin.
Bulong naman na Jepoy kay Mele. Mabagal na naglalakad ang apat hanggang sa walang ano-ano'y napasigaw si Krista nang tumama sa kanyang paa ang isang putol na hita ng tao. Duguan iyon. Pinagtawanan siya ng mga batang naglalaro sa maalikabok na plaza. Ate, plastik lang ito. Sa darating na piyesta ay totoo na. Bulalas ng bata na tinakpa ng babaeng katabi ang bibig. Rocco, tumigil ka. Bakit mo tinatakot ang mga bisita ni Kapitana? Singhal ng babaeng medyo may edad na. Napapatawa naman si Jason na hinawakan ng kamay ni Krista na nanlalamig. Okay ka lang, ha? Laruan lang yan ng mga bata. May festival kasi bukas dito sa amin na tinatawag na Kiwig Festival. Paliwanag ni Jason kay Krista. Ang Kiwig Festival raw, ani ng 2 binata, ay isang maskara festival na ginaganap mamayang gabi bago sasapit ang araw ng piyesta. Ginaganap ito tuwing alas 12 ng gabi, kung saan ang mga dadalo ay nakamaskara ng mga nakakatakot na larawan tulad ng mga baboy ramo, baboy, aso, pusa o malaking ibon. Dati raw kasing tradisyonal na iyon ng mga taga-Baryo Tinago. Noong araw sa kapanahunan pa ng mga Kastila, ay pugad raw ng mga aswang kiwig ang baryo na kinakatakutan ng mga tao sa kabilang bayan at sa mga tagalungsod. Nakakakilabot naman pala. Ani Krista na ikinalma ang sarili. Tsaka pa lamang nawala ang kaba sa puso ni Krista nang makarating sila sa lawang sinasabi ni Jepoy sa kanila. Napakaganda nga ng lawa na may malinaw na tubig. Napapalibutan ito ng malalaking bundok. May mga gakit pang naroon. Ang gakit ay isang pinagdikit-dikit na kawayan na ginagawang bangka sa lawa na pwedeng sakyan ng mga tao. Lumulutang ito sa ibabaw ng tubig. Ang ibang dakit ay may nakapaton pang kubo na gawa sa kawayan at pawid. Ang ganda rito, Krista. Kuhanan mo ko ng picture. Dali. Hiyaw ni Meli na mabilis na umaura sa tabi ni Jepoy. Natatawa na lang din si Krista. Tuluyan nang nakalimutan ng dalaga ang kabang nadarama niya kanina nang dahil sa putol na paa ng taong duguan. Nagawa lang pala sa plastik. Halos atakihin siya kanina sa puso sa sobrang kaba. Akala niya kasi talaga kanina ay totoong paa iyon. Nadala lang din siguro siya sa kanyang pagod, kaya sa paningin niya, dugo ang paa talaga yun ng tao, yung pinag-aagawan ng mga bata kanina. Samantalang sa pamamahay ni na Kapitana Amanda, ay nagdatingan na ang ibang mga bisita na galing pa sa ibang lugar. Masayang binati ito ng kapitan sa Baryo Tinago at pinatuloy sa kanilang tahanan. Nagmula pa ang mga ito sa iba't ibang karating na baryo para dumayo sa fiesta nila. Malaki naman ang pamamahay ni Kapitana at maraming kwarto, kaya makakatuloy rin ang mga bisita niya na dito na magpapalipas ng gabi sa tuwing fiesta ng Baryo Tinago. Diego, naihanda mo na ba ang kwarto ng 2 dalagang bisita ni Jepoy? Tanong ni Kapitana Amanda. Doon sila sa espesyal na kwarto. Naintindihan mo ba, Diego? Espesyal ang mga bisita ni Jepoy. Lalo na yung isa. Nakangiting wika pa ni Kapitan Amanda. Napangisi ng pailalim si Diego. Nautusan ni Kapitan Amanda na tumangaw-tango naman kaagad bilang tugon sa mga bilin ng kapitana. Wala ka bang naamoy sa mga gamit nila? Tanong muli ng kapitan. Malinis ang dali nilang kagamitan, Kapitana. Huwag kang mag-alala at nakahanda na ang lahat para sa festival natin mamayang gabi. Ani Diego na ikinatuwa ng sobra ng kapitana. Tinatanong din ito kung nakahanda na ba ang lahat ng kakatayang baboy para mamaya sa festival, at mabilis namang nag-thumbs up si Diego, sabay tumawa ng pailalim.
Si Diego ay ang pinagkakatiwalaan ni Kapitana sa lahat ng kanyang mga alalay. Lalo na sa pagdating sa pagsasalubong ng Kiwig Festival, mamayang 12:00 ng gabi. Napapatingala na lamang si Kapitana Amanda sa kwarto na inihanda nila para kina Krista at Millie. Samantalang tuwang-tuwa na sumakay ang magkaibigang Krista at Millie sa naroong katig. Hindi rin naman sila nakadama ng takot dahil kasama naman nila sina Jason at Jepoy. Nagiging close na kaagad sila habang si Dante ay hindi na nakasama sa kanila dahil tumulong na ito sa pagluluto. Mamayang gabi ay huwag kang humiwalay sa akin, Krista, bulong ni Jason sa dalaga. Naseryoso ang mga mata habang nakatingin sa malinaw na tubig ng lawa. Pinapanood nila sa ngayon ang palubog na araw. Napakaganda ng paligid at ang tubig ay nagkulay ginto dahil sa refleksyon ng papalubog na araw sa kanluran. Bakit naman? Takang tanong ni Krista. Maraming tao mamaya. Maraming bisita si Tia Amanda. Galing sila sa iba't ibang baryo. Ang iilan ay galing sa malalayong bayan. Basta, halo-halo ang mga tao mamaya. At nakakatakot sila sa maskarang suot nila. Kaya huwag kang lumayo sa tabi ko mamaya. Ni Jason. Bigla na namang sinalakay ng kaba ang puso ni Krista sa sinabi sa kanya ni Jason at napatitig sa sweet na sina Jepoy at Millie na nasa kabilang dulo ng katig. Napangiti si Jason. Huwag kang mag-alala tungkol kay Millie. Hindi siya pababayaan ni Jepoy mamaya. At kapag magkagulo, ay inihanda ko na rin ang pagtakas niyo ni Millie. Ako ang bahala sa inyo. Ikaw naman, napakaseryoso mo. Na para bang may masamang mangyayari mamaya. Festival lang naman ang mayroon mamaya, di ba? Tanong ni Krista sabay tawa. Minsan kasi nagkakagulo rito, lalo na kapag may humalong totoong aswang kiwig sa festival, Krista. Kaya makinig ka sa akin at huwag kang lumayo sa tabi ko mamaya. Muling sumeryoso ang mukha ni Jason habang napapatingin sa lumubog na araw sa kanluran. Tara na at kailangan na nating umuwi. Pagtawag sa kanila ni Jepoy. Medyo padilim na habang binabaybay na nila ang daanan pa uwi. Bigla na lamang kinilabutan si Krista nang marinig ang kaluskos sa tabi ng daan sa mayayabong na damuhan. Napalingon si Krista sa bahaging iyon, subalit wala naman siyang nakita na kahit ano, maliban sa mga aninong nasa dilim. Kapag tititigan mo iyon ng matagal, ay nagmimistula ang mga iyong malalaking hayop sa kagubatan, kagaya ng mga baboy, pusa o aso. Nanayo ang balahibo ni Krista sa batok. Millie, nakikita mo ba yung nakikita ko? Napahagigik naman si Millie sa itsura ng kaibigan. Nakikita mo na ba ang mga pagkain sa dilim, Krista? Hoy, sira ka talaga. Anyang hinampas ang braso ni Millie. Hindi napigilan ni Krista ang mapakapit kay Millie, lalo na noong makarinig sila ng mga ungol mula sa makakapal na damuhan. Ano yun? Nahintakotang tanong ni Millie na napakapit sa braso ni Jepoy. Mga malalaking hayop lang yon, galing sa kagubatan. Pero huwag kayong mag-alala, hanggang kaluskos at ungol lang naman ang mga yan eh. Sagot naman ni Jepoy. Noon napapansin ni Krista ang mga kamay ni Jason na hawak ang mga kamay niya. Mahigpit ang pagkakahawak noon ng binata na para bang sinasabi sa kanya na safe siya kasama ito. Kinakabahan talaga si Krista sa mga nakikita niya sa dilim, kaya ang ginawa niya ay diretso na lamang sa daan ang mga mata niya. Habang magkahawak kamay sila ni Jason na naglalakad. Ang kaibigan niyang si Millie na napakaingay ay tila nahimasmasan. Nakadaman din yata ng takot, kaya mas pinili din ito ang manahimik na lamang. Habang naglalakad pa uwi,
ay nakapagtatagang nagsasara na ang mga bahay na kaninang pagdaan nila ay napakasigla. Niwalang ang ilaw sa loob ng mga bahay. Di hindi mo masigurado kung may gising pa ba sa kanila kahit parang nasa 6:00 pa lamang na mga oras na iyon. Wala nang natitira pang nasa labas sa mga tao sa pamayanang nadadaanan nila. Ang aga namang nagpapahinga ng mga tao rito sa baryo ninyo, no? Takang tanong ni Mele kay Jeboy. Oo, ganito sa baryo namin, Mele. 5:00 pa lang ay nagpapahinga na ang mga tao sa loob ng bahay nila. Pero mamayang Kiwig Festival ay lalabas din ang mga iyan para makasali sa kasiyahan. Siguro nag-iipon lang ng lakas. Kwento pa ni Jeboy. Masaya pala talaga ang festival nyo, pero grabe no. 12:00 talaga ng gabi magsisimula ang festival. Ay, ano yan? Napahiyaw na lamang si Mele habang nagsasalita nang biglang lumitaw sa harapan nila ang napakalaking panggabing ibon. Napaatras naman si Krista na nanginginig. Sa tanang buhay niya ay noon lamang siya nakakita ng ganun kalaking ibon. Mabangis ang anyo nito at mabalasik na sinugod sila. Napatakbo sina Mele at Jeboy. Naiwan naman ang dalawang sina Jason at Krista na tila ipinako sa kinatatayuan. Krista, takbo! Hinila ni Jason ang mga kamay niya at iginiya siya palayo sa daanan. Sumuot sila sa maliliit na daan na may matataas na talahib. Ano yun, Jason? Ano yun? Takot na takot niyang hinihingal. Isa sa mga kiwig, Krista. Sige na, yumuko ka lang. Napayoko naman silang dalawa nang pumapagas pa sa ere ang malakas na mga pakpak ng malaking ibon. Paikot-ikot ito sa kanilang kinatatayuan, kaya muli siyang hinila ni Jason para magtago sa ilalim ng makakapal na talahib. Ano yung kiwig, Jason? Ano ba yun? Tanong niya pa sa binata. Hindi siya sinagot ni Jason at hindi na nakapagsalita din si Krista nang bigla siyang hinila ni Jason pababa sa lupa. Sinunggaban kasi sila ng malaking ibon. Nadaganan niya ang binata sa ibabaw ng katawan nito at hindi niya napigilan sa bilis ng impact ang pagdaop ng mga labi nila. Ang bilis ng tibok ng puso ni Krista habang nakatitig sa mga mata ni Jason at dinadama ang hininga nito. Magkahinang ang mga mata nilang dalawa nang iilang saglit pa. Nag-uunahan ang bilis ng kabog sa kani-kanilang puso habang magkadikit ang kanilang mga labi. Ngunit mahigpit na niyakap siya ni Jason nang muling sumalakay ang mabangis na panggabing ibon. Pareho silang natigilan dahil muli na naman silang sinunggaban ng malaking ibon na iyon na nagmistulang takam na takam sa kanilang kalamnan. Hanggang sa may bumato sa ibon, si Jeboy. Sayang daw at wala siyang tirador. Di joke lang. Napadako roon ang atensyon ng ibon. Muling pumagaspas ang malakas na pakpak nito. Nagulat na lamang si Krista nang dumampot din ng bato si Jason. Magkatulong na binato nila ang ibon. Magtago ka sa likod ko, Krista. Ani naman ni Jason sa kanya. Sunod-sunod na binato nila Jeboy at Jason nang malalaking bato ang malaking ibon na lumilipad palayo sa kinaroroonan nila. Hinihingal silang dalawa ni Mele na lumabas sa talahiban. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kalaking ibon. Ano ba yun? Hinihingal na tanong ni Mele. Iyon ang kiwig. Kiwig sila sa gabi, pero tao sila sa umaga. Isa sa mga uri ng aswang. Seryosong sagot ni Jason sa kanila. Napatawa pa ng pagak si Mele. Hindi ito makapanawala sa sinabi ni Jason. Pero may bahagi sa puso ni Krista ang kinabahan. Kanina pa nababanggit ni Jason ang kiwig. Jason, ano-ano pa ba ang kiwig? Seryosong tanong ni Krista. Yun nga, isang malaking panggabing ibon na mula sa kagubatan ng Baryo Tinago. Aswang sila na nandadagit ng tao, lalo na mga bata.
Tipid na sagot ni Jason. Ay, sus Mariusep. Umeksena naman ang ibong iyon. Hindi ba niya alam na gutom na tayo? Kung nagkataong nakadala ako ng baril, magiging ulam siya ngayong gabing ito. Bulalas ni Millie. Nagkatawanan pa silang apat nang maalalang takot pala ang ganoon kalaking ibon kung batuhin ng malalaking bato. Ano na lang kaya kung baril nila ni Millie ang makakatapat ng ibong iyon? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Jason kay Krista. Tinanguan niya ang binata. Nagpasalamat siya sa mabilis na pagkilos nito kanina. Kaya nakaligtas siya mula sa malaking panggabing ibon. Pero hindi mapalagay si Krista. Pakiramdam niya kasi ay may kakaiba pa sa kiwig na iyon. Kanina pa kasi ito nababanggit sa kanya ni Jason. Pero hindi pa nito lubusang naipaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang kiwig. Naguguluhan siya kasi paano iyon naging ibon na malaki. May kung anong nagsasabi kay Krista na hindi lamang iyon basta malaking panggabing ibon. Mayroon pang higit pa roon sa kiwig na iyon na hindi pa alam ni Krista at aalamin niya. Mamaya itatanungin niya si Jason nang tungkol sa kiwig na iyon kung ano ang totoo. Sa ilang minuto pang paglalakad nila ng mabilis na may halong takbo, sa wakas ay natatanaw na nila ang pamamahay nila ni Jepoy. Bumalik na rin ang normal na pintig ng puso ni Krista na kanina lang ay masyadong kinabahan. Kinabahan siya sa nakalaban nilang kiwig, ngunit mas nagwawala ang kanyang puso sa tuwing nagkakadikit ang kanilang mga balat ni Jason. Naalala niya ang pagdaop ng kanilang mga labi kanina nang di niya inaasahan, lalo na ang mahigpit na yakap ni Jason sa katawan niya na para bang nakakabasa ng kilikili. Maya-maya pa ay nasa harapan na sila ng pamamahay ni Kapitana. Napakamaliwanag doon at mukhang nagkakasiyahan. Parang napakaraming tao na wala naman kanina noong umalis sila. Siguro ay nagsidatingan na ang ibang mga bisita ni Kapitana. Marami kaming bisita, Millie, Krista. Mga kagaya ninyo ay dayo din sila. Mga kakilala ni Mama Amanda. Ang iba pa nga taga-ibang baryo. Ang iba naman ay mga kasamang opisyalis ni Mama sa ibang baryo din. Masayang bulalas ni Jepoy. Kanina pa napapansin ni Krista ang pananahimik ni Jason. Tila ba ito'y hindi mapalagay at balisa. Hawak pa rin ito ang mga kamay niya habang parating na sila sa malaking bahay nila Jepoy. Nung dumating sila ay kaagad na napabaling sa kanila ang mga mata ng bisita ni Kapitana. May kakaiba sa mga tingin nila na nagdudulot ng kilabot kay Krista. Natahimik ang lahat at napatitig sa kanila. Mga titig na tila may ibig sabihin. Parang natatagam na parang nagugutom. Sila ba yung mga bisita mo, Jepoy? Tanong ng isang babaeng may katandaan na. Lumapit ito sa kanila. Napaatras si Krista habang nakatitig sa mga mata ng may edad ng babae. Mukha kasing umiikot ang mga eyeballs nito habang tila aso na inaamoy si Millie. Napasiksik siya kay Jason. Oo Lola, sina Millie at Krista, mga kaibigan kong tagalungsod. Pakilala ni Jepoy sa kanila ng kaibigan niya. Napatingin ang matanda na lumapit kay Millie. Lola ako ni Jepoy, iha. At welcome kayo rito sa piyesta ng Baryo Tinago. Nakakain na ba kayo? Masayang tanong ng matanda sa kanilang dalawa ni Millie. Hindi pa nga po Lolay, kaya medyo nagugutom na rin kami. Alanganing na pangiting wika ni Millie. Kung ganon apo, dalhin mo na sila sa hapag natin. At nang makakain na ang mga bisita mo para sumarap. Hindi pa rin mapigilan ang pasimot-simhot na parang malaking aso nito. Hindi din napigilan ni Krista na mapatakip ng bibig at ilong nang maamay ang kakaibang amoy na malansa na mula sa katawan ng matanda. Nagmistula itong ilang buwang walang paligo sa malansang amoy nito.
Ikaw, napakaganda mo, iha. Paniguradong may maganda kang lahi. Nakangiting wika din ito kay Krista, sabay ang pagtawa. Kinilabutan si Krista sa pamamaraan ng pagtawa ng lola nila ni Jepoy. Sarap. May ibig sabihin ang mga tawa nito o sadyang paranoid lamang si Krista na lahat ng nasa paligid niya. Pagkaramdam niya ay may kakaiba. Idagdag pang nangyayari ng pag-uwi nila. Habang lumapit naman sa kanila si Kapitana Amanda at niyaya na silang kumain sa pagkainan, kanina pa raw nakahanda ang mga pagkain. Napapayuko na lamang si Krista at hindi niya kayang salubungin ang kakaibang tingin ng mga bisita ni Kapitana na nagkakasiyahan sa loob at labas ng bahay. Nakakatakot sila. Mili, magbibihis lang ako sandali, okay? Ani Krista sa kaibigan. O siya, bilisan mo na. Alam kong kanina ka pa nataktakam na kumain. Mauna na kami sa hapag ha. Ani naman ni Mili. Muling dumaan si Krista sa sala na nakangiti sa mga bisita ni Kapitana para tumungo sa kwarto nila ni Mili sa ikalawang palapag. Hello po. Alanganing bati niya sa mga ito. Ngunit wala man lamang sumagot sa mga ito. Isang ngiti lamang ang itinugon ng mga ito. Ngiting tila nagugutom sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Nakadama ng kakaibang panlalamig si Krista sa mga tingin nila. Pagkaramdam niya ay nasa panganib sila ni Mili ng mga oras na iyon. Doon niya naalala ang mga sinabi sa kanya ni Jason noong nasa lawa pa lamang sila. Naitatakas niya silang dalawa ni Mili. Doon ay napapailing na lamang si Krista na umakyat sa hagdanan. Halos napatakbo sa itaas ng bahay si Krista sa takot sa mga bisita nila ni Jepoy. Bakit ba sila ganun? Anong problema nila? Para silang may mga sayad sa pag-iisip kung makatitig. Sunod-sunod na tanong ni Krista sa sarili habang naglalakad sa malawak na pasilyo sa itaas papunta sa kwarto nila ni Mili. Nakadama kasi siya ng panlalagkit at pawis, kaya nagmamadali siyang nagpunas ng wipes sa katawan. Pagkatapos ay nagbihis ng t-shirt. Hanggang sa nakita niya ang asin na isang supot at isang supot na bawang at may isang supot din na kalamansi. Naalala na niya ang kakatuwang habal-habal driver na naghahatid sa kanila sa bukana ng Barrio Tinago. Napapailing na lamang muli si Krista na kumuha ng kalamansi at isinilid sa kanyang bulsa. Kumuha rin siya ng isang daklot na asin at inilagay sa maliit na plastic. Isinilid niya rin ang mga iyon sa kanyang bulsa. Napapabuga ng malalim na hininga si Krista nang sa huli ay dumampot rin siya ng bawang. Nakakaparanoid ang mga naisip niya. Subalit, hindi niya maiwasang mag-isip ng masama sa mga kakaibang ikinikilos ng lahat sa Barrio Tinago. Krista naman, umayos ka nga. Anya sa sarili at sa tingin niya ay parang nababaliw na siya. Mula sa mga mamamayan hanggang sa mga bisita ni Kapitana at maging sa lola ni Jepoy, lahat sila ay may kakaiba sa kanila. Wala din namang mawawala sa kanya kapag magiging maingat lamang siya. At sa huli, ay isinukbit ni Krista ang baril niyang pilak sa kanyang tagiliran. Hindi naman iyon halata sa suot niyang t-shirt. Ang maliit na baril na iyon ay matagal na sa kanya. Bigay ng kanyang ama sa kanya. Isa kasing retired police ang kanyang ama sa kanilang bayan. Palabas na siya ng kwarto niya nang makarinig siya ng kakaibang mga ungol sa loob ng katapat na kwarto nila.
Bumangon ang matinding kuryosidad sa puso ni Krista. Ang mga ungol na yun kasi ay kagaya ng mga ungol na naririnig niya kanina nung nasa daan pa lamang sila habang papauwi. Maingat na sumilip si Krista sa kwartong iyon at napasapo siya sa bibig nang makita niya. Kung hindi siya naging maagap sa pagpigil sa sarili, malamang ay napasigaw na siya. Si Dante ay nagbabagong anyo habang pinipigilan ni Diego, nakatiwala ni Kapitana Amanda. Kahindik-hindik ang anyo ni Dante na nagiging isang malaking aso habang pinipigil ni Diego. Umaangil ito sa harapan ng katiwala. Nawala na ng tuluyan ang anyong tao nito at nagiging isa itong malaking aso. Isang halimaw. Napakabilis ng tibok ng puso ni Krista habang nanginginig ang katawan. Unang pagkakataon itong nakakita siya ng tao na nagiging halimaw. Ang akala niyang sa pelikula lang niya nakikita noon ay hindi niya akalain na makikita niya na ngayon sa totoong buhay. Ilang beses pa niyang kinusot-kusot ang mga mata at kinurot ang sarili. Baka sakaling nagkakamali lamang siya. Baka kanya ay nananaginip lamang siya. Subalit, totoo ang lahat ng nakikita niya. Hindi pa naginip dahil gising na gising siya. Pigilan mo ang sarili mo, Dante. Alam kong gigil ka ng matikman ang handa natin sa piyesta. Pero hindi pa oras. Naintindihan mo. Kontrolin mo naman ang sarili mo. Hinila ni Diego ang katawan ni Dante. Sabay palo rito ng sinturon. Tinamaan ng lalaki sa braso na muling nagbabalik rito sa katawang tao. Tumutulo ang mga laway nitong tila ba asong baliw. O tribida talaga yung si Jason na yan. Nagiging malapit na siya kay Krista. Ako ang dapat naging malapit kay Krista. Dahil ako ang nakatakda para sa kanya. Ako ang dapat na mauna. Angil nito. Lalong kinikilabutan si Krista sa narinig na sinabi ng halimaw na si Dante. Ano ba ang ibig sabihin nito sa mga sinasabi? Mapapasayo rin si Krista, Dante. Gagawa ako ng paraan na sa gabing ito ay mapapasayo si Krista. Kaya pigilid mo ang sarili mo. Para wag namang matakot ang bisita natin. Naiintindihan mo ba? Ani pa ni Diego na hinawakan sa balikat ang nakatayong malaking aso sa kanyang harapan. Ilang ulit pang bumuga ng malalim na hininga si Dante. At doon ay muling bumalik ang katawang tao nito. Nakangising tumitig kay Diego. Akin lamang si Krista, Itay. Akin lamang. Magaling, Dante. Basta, kontrolin mo ang sarili mo. Malayo pang tamang oras para magwawala ka. Huwag kang mag-alala. Matitikman mo mamaya ang mga bisita ng pinsan mong si Jepoy. Napag-usapan na namin ni Amanda ang tungkol sa bagay na ito. Kahit si Jason ang naging malapit, ay ikaw ang nakatakda para sa babaeng iyon. Walang puwang sa lahi natin ang kagaya ni Jason na anak ng traidor. Napasinga palalo si Krista sa narinig. Napaatras naman siya noong napalingon ng sabay sina Dante at Diego. May tao! Hiyaw ni Diego. Napatakbo si Krista. Hindi niya alam kung saan magtatago. Sa malawak na pasilyo nang bigla na lamang may humila sa katawan niya papasok sa isang kwarto. Napasandal siya sa dingding nang dumikit sa kanya ang katawan ng lalaki na nagligda sa kanya. Jason? Sininyasan siya ng binata na huwag maingay. Hanapin mo doon sa sulok. Nariyan lang yan. Hindi pwedeng makatakas yun. Nakita kanyang nagpapalit anyo, Dante.
Hiyaw naman ni Diego. Ang tigas kasi ng ulo mo. Dagdag pa nito. Halika Krista, at huwag kang maingay. Ani Jason na hinila siya sa isang tabi ng kwarto. Ipahid mo ang lana na ito sa katawan mo para hindi ka maamoy ng mga kiwig. Ani pa nito. Napakunot ang noo ni Krista na nakatitig kay Jason. Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Ang mahalaga ay hindi ka nila maaamoy dito sa kwarto ko. Bulong na Jason na ipinahid sa braso niya ang lana. Tumulong na rin lang si Krista habang napakalakas ng pintig ng puso. Napatitig siya sa mga mata ni Jason. Kagaya din ba ito ni Diego o kay Dante na nagpapalit anyo at nagiging halimaw? Baka may ibang rason din ito sa pagkikipaglapit sa kanya. Baka nais rin itong angkinin siya kagaya ni Dante. Subalit, hindi niya maaaninag sa mga kilos ni Jason ang kasamaan, kundi ang pag-iingat nito sa kanya. Niligtas nga siya nito kanina mula sa malaking ibon, at niligtas na naman siya nito muli sa pagkakataong ito. Jason, huwag kang maingay. Nitong hinila siya paupaw sa isang kamang gawa sa kawayan. Narinig niyang naggagulo sa labas ng kwarto ni Jason. May mga pag-angil ang kanyang narinig, mga kakaibang kalusko sa dingding, at mga pagaspa sa labas ng bahay ni Kapitana. Mga angka ng kiwig ang angka namin, Krista, at isang malaking pagkakamali ang pagdayo nyo sa aming piyesta. Panimula ulit ni Jason na pagtatapat sa kanya. Bumubulong-bulong lamang ito sa kanya, ngunit klarong-klaro niya ang lahat ng sinasabi nito. Pati si Jepoy? Tanong niya sa binata. Tumango-tango naman ito bago nagsalita. Sa tuwing kapiyastahan ay kailangan namin ng babae para maparami ang lahi namin. Iyon ang dahilan kung bakit nakikipaglapit si Jepoy sa kaibigan mong si Millie. Para padamihin ang aming angkan. Para dadalhin ninyo ni Millie ang mga lahi naming kiwig. Ani Jason. Pati ba ikaw? Ganon din ang tingin mo sa akin? Isang palahian para dumami ang inyong lahi? Naiiyak ng tanong ni Krista sa binata. Tila nangihina ang mga tuhod ni Krista sa narinig niyang ipinagtatapat ni Jason sa kanya. Si Millie ay nakatakdang lahian ni Jepoy, habang ikaw ay kay Dante. Napatutop naman si Krista sa bibig sa narinig. Tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata niya. Natataranta naman itong pinahid ang luha sa kanyang mga mata at pinataka ng halik ang kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya nila Krista. Kaya pangako kong itatakas kita sa gabing ito. At hindi ko lang alam kung pati si Millie ay maitatakas ko rin. Anitong ginagap ang mga kamay niya. Ang nasa isip niya ay maging alay silang dalawa ni Millie sa kapiyastahan ng mga kiwig. Magiging pagkain sila ng mga kiwig mamaya at iaalay sila. Subalit kabaliktaran pala. Gagawin silang paanakan ng mga lalaking kiwig para dumami ang kani-kanilang mga lahi. Pero bakit mo ako tinutulungan? Ni Krista kay Jason. Di ba isa ka ring kiwig na kagaya nila Jason? Tanong niya sa binata na naguguluhan. Tumango-tango si Jason at lumungkot ang mga matang nakatitig sa kanya. Binundol ng kaba ang puso niya nang magtama ang mga mata nilang dalawa ni Jason. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama ng mga oras na iyon. Pero bumilis ang pagtibok ng puso ni Krista. Hindi niya maipagkakailang napakagwapong lalaki ni Jason.
Attracted siya sa pisikal na kagapuhan ng binatang ito, pero isa itong aswang kiwig. Hindi niya kauri at hindi siya pwedeng umibig sa kagaya nito. Hinawakan ni Jason ang mga kamay ni Krista. Hindi ko maipagkakailang isa akong kiwig. Ang ama ko ay isang tao at ang ina ko ay may lahing kiwig. Pero hindi ko maaatim na hayaan kang magiging biktima ni Dante sa gabing ito, Krista. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mahalin ka kahit bawal dahil nakatakda ka para sa pinsan ko. Pagtatapat ni Jason. Isa pa, galit ang lahat ng kalahi ko sa aking ina dahil nag-asawa siya ng isang tao. Si Tiyong Diego ang dapat ay nagiging asawa niya, Krista. Pero sa halip ay umibig ng isang taong lalaki ang aking ina. Kaya simula noon, ang tawag nila sa pamilya ko ay mga traidor. Ipapangako kong ligtas ka ngayong gabing ito, Krista. Isasama kita at itatakas mula sa lahi ko. Hindi ko kayang makitang lapastanganin ka ni Dante. Pero paano si Melly, Jason? Isasama ko siya sa pagtakas natin. Anya sa kaibigang kiwig. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Maraming salamat. Hindi niya napigilan ng sariling mapayakap kay Jason. At pagkatapos ay pinatakan ito ng halik sa labi. Nagulat ito at namilog ang mga mata sa ginawa niya. Hindi ka ba nanditiring isa akong aswang na kiwig na kagaya nila? Tanong ni Jason sa kanya. Hindi ka nakakadiri, Jason. Hindi ko napipigilan ang sarili kong mahuhulog ang loob sa iyo. Anyang muling pinatakan ng halik sa labi muli si Jason. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tumugon na ang binatang aswang sa bawat paggalaw ng mga labi ni Krista. Pinagsaluhan nila ang masarap na halik sa loob ng kwarto nito kahit wala pa silang toothbrush. Di joke lang. Hanggang sa mas lalo pang lumalim ang pinagsaluhan nilang halik. Naging nguyaan na ng dila. Naapakapit pa siya sa malapad na balikan ni Jason nang pinigil siya nito. Bahagya naman siyang inilayo ng binatang nakayuko lamang at ikinalma ang init na nadarama sa ginagawa nila ni Krista. Sa ngayon, mas mabuting puntahan na natin si Melly para maitakas ko na kayo bago pa magsisimula ang Kiwig Festival. Anito kay Krista na napakaseryoso. Napakahina ni Jason, no? Gumuhit naman ang matamis ng ngiti sa labi ni Krista sa sinabi ni Jason sa kanya. Sadyang naging marupok na lamang siya bigla sa harapan ng lalaking ito. Mabuting na lamang at nagawa pa nitong pigilan ang sarili dahil kung hindi, mabibiyak ang bato na malampot. Wala na sila sa labas. Tara na at lumabas na tayo. Baka hindi ko na mapigil ang sarili ko kapag patuloy kitang magkasama rito sa loob. Nitong nakangiti. Magkahawak kamay sina Krista at Jason na lumabas ng kwarto. Binitawan lamang ni Jason ang mga kamay niya noong bumaba na sila sa mataas na hagdanan. Napatigil ang mga nagkakagulong mga bisita ni Kapitana nang makita siyang kasama ni Jason. Saan kayo nanggaling ha? Dumagungdong ang boses na tanong ni Diego sa kanilang dalawa. Nasa likuran ni Diego si Dante na masamang nakatitig kay Jason. Galing lang kami sa taas, Tio Diego. Nagpasama lang sa Krista na magbihis. Sagot naman ni Jason na nakayuko. Nahalata ni Krista na tila galit na galit si Diego kay Jason, kaya nagsalita na siya. Nakadama siya ng awa kay Jason. Kahit isa itong kiwig, ay halata niyang hindi ito gusto ng kanilang angkan. Totoo ang sinabi nito na galit ang mga kiwig sa kanila. Wala kang karapatang tangayin si Krista sa itaas. Singhal naman ni Dante. Hindi niya ako tinangay.
Nagbihis lang ako ng damit dahil basa ako sa pawis. Pagkalabas ko ay nakita ako ni Jason, kaya nagtungo kami sa balkonahe para mag-usap. May mali ba, Dante? Tanong ni Krista. O siya, tama na yan, Diego, Dante, Jason. Dalhin mo na ang bisita natin sa hapag nang makakain na siya ng hapunan. Naroon na ang kaibigan mo si Jeboy, naghihintay sa inyong dalawa. Ni Kapitana na pinigil ang namumuong tensyon sa pagitan ni Dante at Jason. Nang pagkarating nila sa hapag, "Ang tagal mo namang nagbihis. Nagugutom na ako." Nakangiting wika ni Millie sa kanya. Hindi alam ni Krista kung papaanong ipaliwanag kay Millie ang lahat ng ito. Hindi rin siya kumbinsido kung maniniwala ito sa kanila ni Jason o hindi. Sa nakikita niyang pagiging malapit ni Millie at Jeboy, mukhang nahuhulog na ang loob ng kaibigan niya sa lalaking kiwig na si Jeboy. "Maupo ka na," wika ni Jason na ipinagkuha siya ng upuan. "Hoy, ano bang problema mo at napakatahimik mo? Nakakapanibago ka naman." Bulalas bigla ni Millie. "Nagugutom na rin ako. Tara na at kumain na tayo." Anya sa kaibigan. Napapansin niyang tila kakaiba ang mga pagkaing nakahanda sa hapag. Nakakasulasok ang amoy malansa. Pero si Millie ay tila wala man lang naaamoy na kumuha ng ulam. Niyaya pa siya nitong kumain na. Kung ayaw mo ng karne, ikukuha kita ng gulay." Ani Jason na tumayo at nagtungo sa kusina. Kinakabahan talaga si Krista sa mga taong nasa paligid nila ni Millie. Siguro, maliban sa kanilang dalawa ni Millie, ay puro kiwig na ang lahat ng naroon. Kakaiba kasi kung tumitig sila. Hindi niya talaga maisip kung bakit tila hindi man lang napapansin ng kaibigan niya ang mga bagay na napapansin niya kanina pa. "Anong gulay? Akala ko ba nais mo nang tikman ang mga luto nila rito sa piyesta?" Bulalas ni Millie. Napangiti na lamang si Krista. "Masama kasi ang pakiramdam ko kanina pa, kaya gulay na lang muna ako." Saktong nakabalik si Jason, bit-bit ang nilagang okra na may sawsawang bagoong at suka. "Salamat, Jason." Usal ni Krista ng pasalamat kay Jason. Habang kumakain sila sa pagkainan, ay tahimik lamang ang mga kasama nilang mga pinsan ni Jason at Jeboy. Naroon na din si Dante na masama ang tingin sa kanilang dalawa. Napapayoko na lamang si Krista. Ramdam niya ang paghawak ni Jason sa mga kamay niya sa ilalim ng mesa. Para bang sinasabi nito na narito lamang siya lagi at hindi siya nito iiwan kahit na ano pa man ang mangyayari. Nahihirapan talaga si Krista kung papaano ba niyang sabihin kay Millie na mga aswang ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Napaka-close na nito kay Jeboy. Halatang nahuhulog na ng tuluyan ang kaibigan niya sa lalaki at nagbabasaan na ang tinggilbiring nito. Hindi rin maatim ng konsyensya ni Krista ang tumakas sa lugar na ito na hindi kasama ang kaibigan. Napasulyap siya sa relo niyang pambisig. 7:00 na ng gabi at mas kinakabahan siya habang papalapit na ang oras ng 12:00. "Millie, wala ka bang napapansin?" Bulong niya sa kaibigan na katabi. "Napapansin kong nagiging close ka na kay Jason. Kayo na ba? Yun ba yun?" Pagbibiro pa nito. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Krista sa tinura ng kaibigan niya. "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kumain ka na lang muna. Tsaka na tayo mag-usap pagkatapos nating kumain." Ani Krista sa kaibigan niya. Maya-maya lang ay natapos na rin ang pagkain nila. Sinadya ni Krista na magpunta sa kwarto na nakalaan para sa kanila ng kaibigan niya.
Mabuti naman at sumama sa kanya si Millie para magbihis din ng damit. Sinamantala niya na ang pagkakataon para sabihin kay Millie ang lahat para makatakas na sila kasama si Jason bago pa man mag-alas 12 ng gabi, kung saan silang dalawa ni Millie ay tuluyang hindi na makaalis sa lugar na yon kapag naabutan sila ng alas 12. Millie, mga aswang nakiwig silang lahat dito. May masama silang balak sa atin kaya kailangan nating makalayo sa lugar na ito bago pa man maghahating gabi. Anya sa kaibigan na ikonento ang lahat ng natuklasan niya at ang lahat ng sinabi ni Jason. Napatawa ito ng pagak. Ano? Really? Totoo pala talagang sinasabi sa akin ni Jepoy? Tawang-tawa na wika ni Millie. Totoong ano, Millie? Tanong niya sa kaibigan. Na may sayad iyang si Jason. Sinabihan ako ni Jepoy na nasira ang pag-iisip ni Jason matapos gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nito, gawa ng lakas ng hallucination niya. Bulalas ni Millie, sabay hubad ng damit niya. Huwag kang magpapaniwala doon, Krista. May sakit sa pag-iisip talaga iyong si Jason. Nasabi na sa akin ni Jepoy kanina ang tungkol sa mga bagay na iyan. Pero Millie, nakita ko ang pagbabagong anyo ni Dante kanina sa loob ng kwarto. At kasama niya si Mang Diego. Ni Krista. Seriously, Krista? Sa panahong ito naniniwala ka pa sa aswang? Sa mga kiwig? Seryosong tanong ni Millie sa kanya. Naggibit-balikat na lamang ito na tumayo mula sa kinaupuan. Mabilis namang pinigil ito ni Krista. Millie, hindi ako nagsisinungaling. Kaya habang may oras pa tayo, ay kailangan nating lisanin ang lugar na ito. Anya sa kaibigan. Krista, malapit na akong mainis sa'yo. Ano bang problema mo talaga? Naniniwala ka sa mga kalokohan ni Jason? Adik nga yang si Jason. Sinabi na sa akin ni Jepoy at ni Kapitana. Bakit hindi ka naniniwala sa akin, ha? Tanong ni Millie sa kaibigan na may himig pagtatampo. Dapat sinampal na lang yun ni Krista eh. Paano ako? Sasabihin mo rin ba akong adik? Kahit nakita ko mismo sa dalawang mga mata ko ang pagpapalit ng anyo ni Dante. Totoo ito, Millie. Nakita ko mismo. Nakita ng dalawang mga mata ko. Ni Krista. Natigilan na lamang sila sa pagtatalo nang bigla na lang sumulpot si Kapitana. Oh, ano bang ginagawa niyong dalawa rito? Nasa ibaba na ang lahat. Maya-maya ay mga alas 9. Maghahanda na tayo para sa gaganapin na Kiwig Festival. Huwag kayong mahuli. Ay, ito kasing kaibigan ko, Kapitana. Napaparanoid na naman. Kung ano-ano na lang ang iniisip. Nakangiting sagot ni Millie. Susunod po kami mamaya, Kapitana. Magbibihis lang po kami. Ani naman na Krista na seryoso pa rin ang muka. Natahimik silang dalawa matapos makaalis si Kapitana sa harapan nila. Ilang minuto pang dumaan ang katahimikan na walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Hanggang sa nauna na si Millie. Krista, gusto ko si Jepoy, kaya tigilan mo yung mga pinagsasabi mong paninira sa pagkatao ng buong pamilya nila. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Jepoy ang tungkol sa bagay na ito. Pero pwede ba? Tumigil ka na. Nitong tumayo na sa kinaupuan. Gusto nang maiyak ni Krista nang binigil niya ang mga kamay ni Millie. Paano kung totoo, ha? Paano kung totoo mga aswang sila? Tatanggapin mo pa rin ba si Jepoy? Paano kung sasabihin ko sa'yo na gagawin ka lang palahian ng mga aswang na kiwig? Seryosong tanong ni Krista. Sandaling natigilan si Millie na napatitig sa kanya. Sandali itong hindi nakapagsalita na nakatitig sa kaibigan niya.
Hindi ko alam, pero kung totoo man, minahal ko na si Jepoy sa maikling panahong magkakilala na kami, Krista. Seryosong sagot nito. Pero bigla na lamang itong tumawa, sabay hila sa mga braso ni Krista. Kaya tumigil ka na sa kalokohan mo, tara na, at mag-enjoy na tayo sa festival nila. First time ko makadalo ng piyesta sa baryo, kaya tigilan mo na yung kaik-ikan mo dyan, tara na. Hinablot ni Millie si Krista, patayo at kiniliti. Sobrang nabalisa si Krista. Bad trip siya pero parang wala siyang magawa. Paano ba niyang kumbinsihin ang kaibigan na umalis na sa lugar na iyon? Pababa na sila ni Krista nang maulinigan nila ang pag-uusap sa isang kwarto. Sininyasan niya si Millie na tumigil, para kasing boses iyon ni na Jepoy at Jason na tila ba nagdatalo. Hindi ka pwedeng mangialam sa tradisyon ng ating tribo, Jason. Alam ko kung ano ang binabalak mo, pero wag na wag mong subukang magkamali. Alam mo ang kaparusahang naghihintay sa'yo kapag susubukan mong pigilin ang mga nakatakdang mangyari mamaya. Ni Jepoy. Alam ko yun, pinsan. Pero gusto ko si Krista. Kaya gusto ko siyang iligtas mula kay Dante. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Bakit, Jepoy? Hindi mo ba nagugustuhan si Millie? Kapag papayagan mong ialay si Millie sa ating tribo ngayon, ay magiging palahian siya ng mga kiwig. Hindi lang basta ikaw, kundi sa lahat ng lalaking kiwig. Ikaw nga lang ang una. Ngayon, tatanungin kita, matatanggap mo ba yung kalokohan ng tribo natin, ha? Ni Jason sa pinsan niya. Hindi iyon kalokohan, Jason. Tradisyon iyon ng ating lahi. Alam mo yun. Sagot naman ni Jepoy. Natawa ng pagak si Jason. Ang tradisyon na iyon ang dahilan kung bakit mas pinili na lamang ng kanyang ina ang mamatay kaysa manatiling buhay. Hindi niya matanggap na magiging marumi siyang babae sa harapan ng kanyang asawa, matapos siyang halayin ng mga kalahin niyang kiwig. Oo, nagpakamatay ang kanyang ina habang iniwan siya sa poder ng mga kiwig. Malaki na siya nung nakilala niya ang kanyang ama na nais na maghiganti sa kanilang lahi sa kamatayan ng kanyang ina. Hibang ka ba? Papayagan mo bang may ibang lalaking aangkin sa babaeng mahal mo? Dahil iyon ang tradisyon ng ating lahi. Tignan mo nga ang nangyari sa ina mo. Nainangkin ang lahat ng lalaki sa tribo. Pagkatapos niyang isinilang ka, at kay Tiyong Diego na naman, kaya isinilang si Dante. Papayag ka bang mangyayari din yan kay Millie? Hindi nakapagsalita si Jepoy sa sinabi ni Jason. Nanghihina si Millie sa narinig. Hindi siya makapaniwalang totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ni Krista. Nakadama siya ng takot at pagkabigo sa isang bagong pag-ibig na umusbong na naman muli sa kanyang puso. Namilog ang mga mata ni Millie sa narinig habang unti-unting tumutulo ang mga luha. Tinakpan naman ni Krista ng mga kamay niya ang bibig ni Millie. Itinulak ni Krista ang pintuan at napatigil sa pag-usap ang dalawa nang makita sila. So, totoo ang sinabi ni Krista, Jepoy? Totoo ang sinabi ng kaibigan ko? Sumbat na tanong ni Millie kay Jepoy dahil hindi na niya mapigil ang galit. Natulala si Jepoy ng sandali at napatitig sa kanilang dalawa. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo, Jepoy. Gagawin niyo kaming palahian ng tribo niyo. Ganon. Hindi kami papayag. Millie, mahal kita. Pero ito ng tradisyon ng aming tribo. Ni Jepoy. Anong akala mo sa akin? Hayop na gawing palahian? Ano ako, aso? Bulalas ni Millie na hindi makapaniwala. Hindi ka na pwedeng umatras pa sa tadhana mo, Millie. Namarkahan na kita. Ani pa muli ni Jepoy. Hindi, niloloko mo ako. Ngunit ang kasunod na nangyari ang hindi inaasahan ni Millie.
Nagbago ng anyo si Jepoy sa harapan nila. Nagiging malaki itong baboy ramo na tumutulo pa ang laway na tila ba ay natatakam. Umatungal pa ito sa harapan nilang tatlo. Ganito ang tunay kong pagkatao, Millie. Isa akong aswang na kiwig. Ni Jepoy na nagsasalita kahit naging baboy ramo na. Takot na napatras si Millie nang lumapit sa kanya si Jepoy. Hindi. Napasigaw si Millie na napahawak ng mahigpit sa braso ni Krista. Ang buong akala niyang pag-ibig na natagpuan ay isa na namang pagkakamali. Kung noon isang manloloko ang iniibig niya dahil ipinagpalit siya, ngayon ay hindi nga siya pinagpalit pero isa namang aswang. Ganito na ba talaga kasaklap ang pag-ibig na lagi kong natatagpuan? Diyos ko. Usal ni Millie. Nanginginig ang buong katawan ni Millie sa nalaman. Nagtayuan ang mga balahibo niya, lalo na noong naalala niya ang pinagsaluhan nilang halik ni Jepoy kanina. Na hindi man lang niya ininda ang malansang hininga ng binata dahil naisip niyang nakalimutan lang nito mag-toothbrush ng ilang araw. Subalit, ang malansang amoy na yon ay malamang galing sa pagkain nito ng karning hilaw o pag-inom ng dugo ng tao. Gusto tuloy maduwal ni Millie sa realisasyon niya. Hinagisan ito ni Krista ng asin na nasa kanyang bulsa. Kaya napahiyaw ito sa sakit matapos malapnos ang brasong tinamaan ng asin. Takbo na! Sigaw naman ni Jason. Naiwan si Jepoy sa loob ng kwarto na inilak ni Jason. Kukunin ko lang ang bag ko, Jason. Marami akong pangontra doon. Hiyaw ni Krista. Sumunod naman sina Millie at Jason sa kanya sa kanilang kwarto. Bilisan niyo. Kailangan na nating makaalis rito. Wika naman ni Jason na nakasunod sa dalawang babae na kinuha ang bag sa loob ng kwarto. Iniwan na nila ang ilang mga gamit. Ang siniguradong dalhin nila Krista ay ang asin, kalamansi at bawang na pangontra ng mga aswang. Sa likod tayo dadaan, Millie at Krista. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan at baka makikita tayo ng mga kiwig. Ngunit bago pa man sila makarating sa likurang bahagi ng malaking bahay ni Kapitana, ay naririnig na nila ang pagkakugulo sa itaas ng bahay. Mga angel ng maraming halimaw ang naririnig nila Millie at Krista. Mga pagaspas ng malalaking ibon at mga tunog ng iba't ibang uri ng malalaking hayop. Nadiskubre na ng mga ito ang nangyari kay Jepoy na nalapnos ang braso matapos hagisan ni Krista ng asin ang braso. Hayop sila! Sigaw ni Diego na katiwala ni Kapitana. Kumaripas sila ng takbo pero inabutan sila ng malaking aso na si Diego. Ang bilis din kasi nitong tumakbo, kaya bago pa man sila nakarating sa likurang bahagi, ay naabot na sila ni Diego. Mabilis namang dinikdik ni Krista ang bawang sa sahig, tsaka itinapon sa katawan ni Diego. Napasigaw ito sa hapdi ng balat na tila ba napaso ng tamaan ng dinikdik na bawang. Nanghihina si Diego na humahangos at bumalik sa anyong tao. Malaking tuklap sa balat nito sa bandang dibdib na tinamaan ng dinikdik na bawang. Napapalood itong hinang-hina na nag-utos sa iba pang kiwig. Habulin sila at huwag silang hayaang makatakas. Nitong tila panawan na ng ulirat sa pinagsamang hapdi, sakit at panghihina dahil sa tama ng bawang sa katawan. Mabilis naman ang mga kamay ni Millie na sinubuyan ng asin ang mga kiwig na parating sa kinaroroonan nila. Hindi ito nakalapit sa kanila at napaatras ang mga ito sa takot na baka malapnos ang mga paa sa lupang pinaglataga ng mga aswin. Napangisi si Millie. Sige, kung matapang kayo, lumapit kayo nang makikita nyo ang hinahanap nyo. Sigaw naman ng dalaga. Kaagad na hinila siya ni Krista para tumakbo na. Mas lalo pang kinabahan ng magkaibigan
ng napakaraming aswang na kiwig ang humabol sa kanila. Kahit na noong nakarating na sila sa likod ng bahay, tumalon lamang ang mga ito, kaya hindi nila natapakan ang asin na nagkalat sa lupa. Lintik na Mili! Takbo! Sigaw ni Krista. Magkahawak kamay ang dalawa na sumunod kay Jason, ngunit napahiyaw sila nang biglang tumalon ang isang malaking pusa sa kanilang harapan. Hindi na kayo magkakalabas rito. Dito na kayo habang buhay. Hiyaw ng isa pang kiwig na nagsasalita sa harapan nila ni Mili. Kung kaya mo to! Isinaboy naman ni Mili sa malaking pusang nasa harapan nila ang isang dakot ng asin na nasa kanyang palad. Napahiyaw ito sa sakit ng katawan. Nagbagalong-gulong ito sa sakit sa lupa at bumalik sa anyong tao. Ito ang isa sa mga pinsan ni Jason na nakita niya kanina. Takbo na, Krista! Sigaw ni Mili na hinila ang kaibigang napatulala sa dami ng mga kiwig na humabol sa kanila. Mas lalo nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa nakarating din sila sa malaking gate sa likurang bahagi ng pamamahay ng kapitana. Isang malaking gate na gawa sa matibay na bakal. Tumabay kayo at bubuksan ko yan, ani Jason. Mabilis namang tumalima ang dalawang babae na pinaghatian ang asin, bawang at kalamansi. Sinimula ng pisain ni Krista at Mili ang kalamansi sa kanilang mga palad. Ang iilang pinitas ng katas ng kalamansi ay hinagod nila sa kanilang braso. Tara na! Mauna na kayo. Ayaw kong amoy ng bawang. Hiyaw ni Jason sa dalawa. Mabilis na nagtakbuhan sila nang bumukas ang gate. Nagulat na lamang sila nang naroon ng isang habal-habal na naghihintay sa kanila sa labas ng gate. Mabuti at nakarating ka, Itay. Bulalas ni Jason na hinila si Krista. Sakay na, kanina pa ako dito. Sa maalwang liwanag na nagmumula sa bahay ni Kapitana, ay nakilala ni Krista ang driver na ito, na siya ring naghatid sa kanila sa bukana ng Baryo Tinago. Ito pala ang ama ni Jason, habang si Mili naman ay nauna nang umangka sa motorsiklo. Mili! Pagtawag ng isang lalaking nasa anyong malaking aso na. Nagbago ito ng anyo at nasa harapan nila ay nagiging si Jeboy ito. Naiyak si Mili na muling bumaba sa motorsiklo. Mili, anong ginagawa mo? Napahumindik na tanong ni Krista. Napatulo ang mga luha ni Mili na niyakap si Jeboy. Oo, mahal na niya ang aswang na ito, kahit isa itong kiwig. Ang hindi niya lang matanggap ay kaya siya nitong ipamigay sa ibang mga kasamahang kalalakihan nito dahil lang sa kanilang tradisyon. Malimit lamang raw kasi ang babae sa kanilang lahi. Kaya kapag may babae sa kanilang lahi, ay inaanakan ito ng lahat ng mga lalaki. Mahigpit na niyakap ni Jeboy si Mili at pagkatapos ay inilayo sa katawan nito. Sige na, Jason. Ilayo niyo na sila. Ako nang bahala sa mga kalahi natin. Nagulat na lamang sila Mili sa sumunod na ginawa ni Jeboy. Nagpalit ito ng anyo at sa bawat kiwig na darating sa kanila ay kinakalaban iyon ni Jeboy. Binibigyan sila ng daan para makalayo sa Baryo Tinago. Hindi kasi basta-basta ang daan na yon, palabas sa highway. Alam na alam ni Mang Tasyo ang pasikot-sikot na daraanan sa Baryo Tinago, palabas sa kanilang bayan. Kaya mabilis na lamang silang nakalabas sa Baryo Tinago. Namamaga ang mga mata ni Mili sa kakahiyak. Hindi na nila alam kung ano na ang nangyayari kay Jeboy na naiwang nakikipaglaban sa mga kalahi niya. Bago pa sila nakalayo ay rinig nila ang matinding labanan ni Dante at Jeboy. Doon na lamang sila nagpalipas ng umaga sa pamamahay ng mag-amang Tasyo at Jason na nasa kabilang baryo. Kasunod lang ng Baryo Tinago.
Kinabukasan ay inihatid sila ni Jason sa lungsod, sa kanilang tinitirang apartment. Lumipas ang isang buwan sa buhay ni Krista at Millie. Matapos ang pangyayaring iyon, nagkaroon na ng seryosong relasyon sina Jason at Krista. Doon din nalaman ni Krista na si Jason pala ay isang pulis na nagtatrabaho sa kanilang lungsod. Hindi naman ito basta-basta nagpapalit ng anyo tuwing gabi. Tsaka lamang ito nagpapalit ng anyo kapag gugustuhin itong maging isang aswang na kiwig. Habang si Millie ay kapansin-pansin ang pamumutla sa mga sumunod na araw. Wala na kasi siyang balita pa tungkol kay Jeboy. Hindi na niya ito nakontak sa chat niya. Tapatin mo nga ako, Millie. Buntis ka ba? Seryosong tanong niya sa kaibigan. Nagsusuka kasi ito matapos nakaamoy ng bawang sa nilutong adobo ni Krista. Okay lang naman kasi si Jason sa bawang asin, luya at kalamansi. Dahil may lahi naman itong tao na hindi kagaya ng mga aswang na kiwig. Kaya lang kapag sariwa ang naaamoy niya ay nababahuan pa rin siya. Hindi katulad sa kapag niluluto. Umambo ng mga mata ni Millie. Oo, at si Jeboy ang ama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung magiging kiwig itong anak namin, ano bang gagawin ko, Krista? Natatakot ako. Inosente din naman ang batang ito. At anak namin ito ni Jeboy. Hindi pwedeng ipalaglag ko to, Krista. Tuluyan ang napaiyak si Millie. Magiging masaya si Tia Amanda kapag nalamang nagbubuntis ka na sa apo niya. Baka nga matatanggap na niya ang kagustuhan namin ni Jeboy kung sakali. Ni Jason na nakasilip. Simula kasi sa nangyaring gulo na iyon, ay iminungkahi ni Jeboy na tigilan na ang tradisyon nila sa pagpaparami ng kanilang lahi. Nahayaang magmahal ang bawat isang lalaki sa kanilang lahi at tigilan na ang kalokohang ang babaeng asawa ng isang lalaking kiwig ay magiging babae ng lahat ng lalaki sa kanilang angkan. Napakasaya ni Millie nang malamang hindi pinatay ng mga kiwig si Jeboy. Nakakulong lamang ito sa kanilang baryo ng isang linggo. Noong nakalabas na ito ay tsaka ito nagmungkahi sa kanilang lahi. Tumulong rin si Jason kay Jeboy na kumbinsihin ang mga nakakatandang kiwig na baguhin na ang kanilang tradisyon. Simula noon ay nagbago ang tradisyon nga ng mga aswang kiwig sa Baryo Tinago. Napakasaya ni Kapitana Amanda nung nalamang nagbubuntis na si Millie sa apo nito. Kaya pinagbigyan ng mga matatandang kiwig ang suwestyon ng dalawang binata na sina Jason at Jeboy. Tinanggap din ng mga ito si Jason sa kanilang lahi ng tuluyan. Naging masaya ang magkaibigang Millie at Krista. Pero walang nakakaalam sa bayan na ang kani-kanilang mga asawa ni sina Jeboy at Jason ay mga aswang na kiwig na nagmula sa Baryo Tinago. Sa paglipas ng iilang taon ay nagpapatuloy silang manirahan bilang normal na mag-asawa na may mga asawang aswang kiwig at nakikihalubilo sa mga tao sa lungsod. Namumuhay ng payapa at tumigil na rin sa pambibiktima ng mga tao. At pati si Mang Tasyo ay tumigil na sa pamamasada. Kasi ang balak pala ni Mang Tasyo kaya siya namamasada ay siyang maghahatid ng mga gustong pumunta sa Baryo Tinago na mga dayo. Pero babalaan niya ito. Kaya lang yung ibang nasakay niya ay hindi talaga naniniwala sa kanila. At ang malas lang sa kanila ay hindi na sila nakauwi ng buhay. Ngayon, kung may mga kamag-anak kayong nawawala at hindi na makita hanggang ngayon, baka nag-asawa na sila ng aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento nila. Sana kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-comment para marami na akong babasahin.